We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Triple ang itinaas ng bilang ng mga nabiktima ng paputok na dinala sa Batangas Medical Center kumpara noong 2023 ayon sa pamunuan ng ospital. Samantala, pumalo na rin sa 18 ang mga nabiktima ng paputok sa Batangas City mula December 24, 2023 hanggang January 1, 2024. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa latest surveillance board ng firecracker-related injuries sa Batangas Medical Center, lumalabas na 18 na ang mga naging biktima ng paputok at pailaw. Mula yan itong December 24, 2023 hanggang January 1, 2024. Mas mataas ito kumpara sa 6 na kaso lang noong isang taon sa parehong period. Mas nag-celebrate sila, mas marami ang gumamit ng mga paputok ngayon. At the same time, kulang talaga sila sa safety precautions. Despite sa mga abiso ng ating DOH na mag-ingat sa pagpaputok. Karamihan daw sa mga ito, nagamot na at nakauwi na rin. 2 lang ang kailangang i-admit para sa operasyon. Ayon sa BAT-MC, wala raw silang kaso na nasabugan ng paputok sa kamay, kundi mga talsik na mga paputok lang. Meron tayong 12-year-old male na stray bullet. Okay. Yeah, tinamaan siya sa kanyang abdomen. Makaka-recover yung bata. Stable na. And then we have a 53-year-old female. Eye injury siya, eye globe injury. And she is scheduled for removal of the eye globe. Ayon sa DOH Calabarzon, may 29 ng kaso ng fireworks-related injury ang naitala sa buong rehiyon mula December 21 hanggang January 2, 2024. At sa kabila ng kaliwat ng family gathering o reunion, naitala ang 46 na kaso ng hypertension mula December 21 hanggang January 1 ngayong taon. Pero ang mga kasong ito, normal lang na bilang na kadalasang dinadala sa ospital. Usually mga senior citizen. Because siguro hindi controlled yung kanilang mga blood pressure, kanilang mga maintenance medications, irregular ang kanilang diet. May isa rin umanong kaso ng food poisoning pero itinuturing na isolated case lamang ito. Hindi raw ito nagmula sa mass gathering sa nagdaang handaan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Dagsana sa Batangas City Grand Terminal ang mga biyaherong pabalik sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na sapat ang bilang ng mga bibiyaheng bus. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, isang araw matapos salubungin ng bagong taon, nakaranas na bahagyang paghaba ng pila ang ilang mga pasaherong pa-Maynila at pabalik sa kanilang probinsya kaninang umaga sa Batangas City Grand Terminal. Pauwi na sa Calbayog, Samar kaninang umaga si Aling Angie kasama ang kanyang mga apo. Galing sila sa Santa Rosa City, Laguna kung saan doon sila nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Mas pinili raw nilang lumuwas ngayong araw sa pag-asang mas maluwag ang daloy ng trapiko. Bukas may pasok na kasi baka matraffic yung noon kasi maraming mga pasaheros noon. Baka konti na lang. Ang konduktor na sila El, hindi na rin magkandamayaw sa pagtatawag ng mga pasahero. Kailangan na raw kasi nila kaagad umalis para matawag na ang kasunod na bus. Sa buhos daw kasi ng mga pasahero ngayong araw, posibleng hindi agad makabalik ang ilang bus, pero pagtitiyak niya, meron naman, pero pagdating sa pila, medyo nagkakakubusan. Dahil sa mga pasahero marami na, bumabalik. Sapat naman, siyempre.
para sa mga pasahero. Ang 35 anyos namang si Mirasol sinulit pa raw ang ilang araw na bakasyon kaya kanina lang lumuwas pabalik sa Santa Rosa City, Laguna. Sa Taysan, Batangas kasi niya sinalubong ang Pasko at Bagong Taon. Bagamat may paghaba ng pilang nararanasan sa bus liner na kanyang sasakyan, wala naman daw itong problema sa kanya. Mamaya naman po kasi yung pasok kaya sinulit po yung oras. Wala nga pong bus. Opo, mag-aantay pa po. Sapat naman daw ang mga bumabiyahing bus. Nagkakaroon lamang daw ng bahagyang pagkaantala sa kalsada. Kaunting pasensya at lamig ng ulo ang hiling ng ilang konduktor at dispatcher sa mga pasahero sakaling hindi sila kaagad makasakay. Medyo ang bus po ay nata-traffic dahil sa daming sasakay sa kalsada, kaya po naantala ang dating ng bus. Sapat naman po ang ating bus, meron po tayong bus na nakareserba po. Sa Lipa City, mahaba ang pila ng mga pasahero sa bus terminal papuntang Maynila at Karatig Probinsya. Biyaheng Maynila, ang 45 anyos na si Marisol. Halos 5 oras daw siyang naghintay ng masasakyan. Pabalik na kasi siya ng Pampanga para magtrabaho matapos salubungin ang Pasko at Bagong Taon sa Lobo, Batangas. Mahirap nga po. Kahapon po kaso may din po, pila-pila din doon sa Batangas. Sobrang dami po ng pasahero. Ganon din po doon sa bayan namin. Ayon naman sa terminal manager, nasa 19 daw ang kanilang units na bumabiyahe. Nahihirapan lang daw sa pagbalik sa Lipa City mula sa Maynila, kaya minsan nagkakaubusan ng bus sa terminal. Kaya tumatambak ang pasahero. Sa sobrang volume ng pasahero ay hindi na ma-occupy ng mga bus natin dahil yung iba nasa Manila na lahat. Wala naman tayong problema, mahahakot natin lahat kasi tuloy-tuloy yung dating ating mga unit. Sapat po yung aming mga unit na kasi ang sumusuporta sa akin dito, yung pag wala na tayo rito, meron akong suportang galing Batangas. Sabi sa atin kanina ng terminal manager sa Lipa City, makakasakay naman daw lahat ng mga pasahero. Kailangan lang daw talagang maghintay sa pagbalik ng mga bus. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Patayang 28 anyos na rider ng motorsiklo matapos mabangga ng kasalubong na kotse sa San Pascual, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Hindi na nasalubong pa ng 28 anyos na rider mula Ilat South, San Pascual, Batangas ang Bagong Taon matapos mabangga ng kasalubong na kotse alas 11 ng gabi noong December 31 habang binabagtas ang kahabaan ng barangay Mataas na Lupa sa kaparehong bayan. Sa investigasyon ng pulisya, patungo sana sa Bawan, Batangas ang biktima nang makasalubong nito ang kotse na patungo naman sa Litagtag, Batangas. Ayon sa pulisya, nasakop ng kotse ang linya ng motorsiklo kaya sila nagkabanggaan. Umiwas doon, ma'am, sa nagsiselebrate ng New Year na may umpukan sa daan, tabing daan. So umiwas siya, bali nakain niya yung way ng motorcycle. Yung paparating na motor, ma'am, hindi niya napansin. Matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Nadala pa ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Labis naman ang paghinagpis ng mga kaanak ng biktima. Magbabagong taon, kasama pa eh. Nagiinom kami ng mga kuya ko. Ganun na lang. Nakita ko na lang ako sa picture na nakahandusay ng kuya ko na yung aksidente na nga. Kasalukuyang nasa temporary custodial facility ang driver ng kotse na nahaharap sa kaukulang reklamo. Ang mga labi ng biktima na iuwi na ng pamilya sa kanilang tahanan sa Ilat South, San Pascual, Batangas. Alam ko namang nasa magandang kansayo ng kapatid ang mga utol. Hindi gabayan niya kami pamilya, lalo na yung kanyang anak. Ilang taon pa lang din yung anak niya, mga 3 or 4 years old. Saka yung mga asawa. Payong muli ng pulisya sa mga motorista. Dapat talaga walang inom dahil bawal naman mag-inom na nakadrive. So iwasan natin yun kasi yun po ay magiging dahilan na mawala ka sa focus sa pagdadrive. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha na ng pahayag ang driver ng kotse. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ikinatuwa ng ilang motorista ang ipinatupad na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw, January 2. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Ipinatupad na ngayong araw, January 2, ang buena manong rollback sa mga produktong petrolyo. 35 centavos kada litro ang bawas sa presyo sa diesel, 10 centavos sa kada litro naman ng gasolina, at 1 peso 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa jeepney driver na si Louie, malaking tulong na raw ang bawas presyo. Pero hiling nila na mas bumaba pa ang presyo ng diesel. Mas mababa pa, sir. Para naman kumita ang driver ng
at may suporta sa mga nag-aaral. Pagbaba, maliit. Pagtaas, malaki. Ang motoristang si Tony, ipambibili raw niya ng ilan pang pangangailangan ang matitipid niya ngayong bumaba ang presyo ng langis. Malaking bawas naman yun. Araw-araw ngayon dapat nababa. Pagbaba sa presyo ng langis sa world market ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng rollback. Hindi pa tiyak kung magtutuloy-tuloy ito hanggang sa susunod na linggo. So ayos naman kasi mas bumaba. Pero mas maganda kung bababa pa din. Siguro mas maganda kung bumalik sa dati. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Umaasa ang ilang Pinoy na may hatid na swerte ang Year of the Wood Dragon. Ang mga negosyo namang may kinalaman sa apoy, may hatid din daw na swerte ngayong 2024 ayon sa isang feng shui interpreter. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Walang pahinga para sa isang amang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Ito ang buhay ng street vendor na si Dex mula sa Pangasinan. Kaya kahit kapapasok lang ng bagong taon, kayod kalabaw na siya. Kailangan niya raw kumita sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Sa pagpasok ng 2024, umaasa siyang sisigla ang kanyang negosyo. Malakas ang paniniwala ko na mas kumita yung paninda ko para sa mga pamilya ko, anak ko, para sa pag-aaral din nila. Ayon sa isang feng shui interpreter, swerte sa Year of the Wood Dragon ang mga negosyong may kinalaman sa apoy gaya ng food business. Pero kailangan daw handa sa papasuking negosyo. Swerte raw ngayong taon ng mga ipinanganak sa taong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 at 2024. Swerte rin ba sa love life? Ang zodiac sign ng basta hindi kontra sa kanilang zodiac sign. Iwasan nila ang kanyang kontra ng zodiac sign. Yun lang hindi maganda. The rest, it's okay. Pero ayon kay Kim Tae, maituturing na double dragon ang taong 2024. Hindi raw maganda ang taon na ito para sa politika. Itong 24 ay nagiging double dragon ngayon. Kasi ang Chinese New Year, January sa Pizza Diez ay Dragon Day at saka Dragon na taon. Mayroon disaster at hindi pag-uunawa ng ating politika. Kaya magkakaroon ng, kung hindi sila magiging patient. Dagdag ni Kim Tae, green ang lucky color batay sa Chinese zodiac calendar. Pero ipinapaalala ni Kim Tae na nasa kamay pa rin natin ang totoong swerte, lalo na kung magsusumikap at determinado sa buhay. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Dagsa na mga biyaherong pabalik sa Batangas sa Calapan Port sa Oriental Mindoro kung saan ipinatutupad ang first come first serve basis. Sa Batangas Port naman, parami na rin ang mga biyaherong palabas at papasok ng Pantalan matapos ang holiday season. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo Ace, dahil nga dagsana yung mga pasahero doon sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro, ipinatutupad na yung no booking policy para sa mga rolling cargoes. Nangangahulugan na first come first serve basis na nga yung sistema doon. Kagabi pa lang, mahabang pila ang sumalubong sa mga pasahero sa loob ng Calapan Port sa Oriental Mindoro. Sabi ng pamunuan ng Pantalan, posibleng umabot sa 10,000 ang bilang ng outbound passengers ngayong araw. Epektibo na ang first come first serve basis sa mga sasakyan na sasampa ng Roro. Kahit magdagsaan ng mga sasakyan ay wala ng booking, yung talagang pila-pila lang ang mangyayari. Katulong natin ng LGU Calapan na pangangasiwaan ang trapiko sa labas ng port. Sa tala ng Calapan Port, mahigit 101,000 disembarking passengers o pasaherong mula Batangas ang nagtungo sa Calapan itong holiday. Sa Batangas Port, nagkakapila na muli sa ticketing area. Oras-oras ang dating ng mga barkong dumaraong. Diretso na sa mga bus na biyaheng Metro Manila ang mga nagbakasyon sa probinsya. Kaya kami umaga po nagbiyahe
para hindi po kami abutin ng dami ng tao. Umalis po kami ng alas 4 ng umaga para po makasakay agad kami sa barko. Bitin man daw sa bakasyon si Ava Lorraine, nakapag-recharge na rin siya sa Puerto Galera. Kasi po pagkatapos po ng New Year, parang may pasok po agad. Sana po kahit na-extend po ng konti. Tiniyak ng mga tauhan sa bus terminal na sapat ang bilang ng bibiyahing bus. Hindi lang 80 units yung bus namin, nasa 170 po. Doble, sapat na po yun para ma-accommodate po yung pasahero dito lahat. Magdamagan ang pagantabay ng mga bus na sasalo sa mga pasahero. Ace, bago pa man tayo umeri ngayon, ayon sa PPA Mindoro, umabot na raw sa 9,000 yung outbound passengers mula sa Calapan Port patungo rito sa Batangas Port. Nakataas pa rin ang heightened alert status sa buong bansa sa lahat ng pantalan. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Umabot sa ikatlong alarma bago tuluyang naapula ng mga kawani ng BFP ang sunog na sumiklab sa isang warehouse na pag-aari ng isang kumpanya sa Barangay Santo Domingo, Vinzons, Camarines Norte. Sa report ng BFP Vinzons, pasado alas 3:30 na madaling araw nitong Sabado, December 30, nang magsimulang kumalat ang apoy. Dahil pawang mga flammable at grocery products ang laman ng warehouse, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy kung saan umabot pa ng hanggang hapon sa parehong araw bago na ideklara ang fire out. Wala namang nasaktan sa insidente pero sa pagtataya ng regional manager ng kumpanya, aabot sa halos 100 milyong piso ang halaga ng napinsalang mga produkto. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang pinagmulan ng apoy. Iwasan po natin na palaging naka-on ang mga appliances. Ugaliin po natin na i-off palagi at i-double check. Sinulit ng ilang pamilya ang huling araw ng bakasyon ng mga estudyante sa paliligo sa dagat sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante. Mula pa sa Barangay Gulod Itaas sa Batangas City ang mag-anak na ito ni Arjon. Kasama ang kanilang mga anak, nagtungo sila sa dagat sa Barangay Tabangao, Aplaya kaninang umaga para maligo. Medyo sakitin para makapaligo sa dagat. At isa pa ay wala naman akong trabaho ngayon kaya sumama na din ako. Ay sana po ay magandang panahon ngayong buong maghapon para ma-enjoy ng mga bata yung pagpasyal. Mainit ang panahon at kalmado ang dagat kaninang umaga sa naturang lugar at sabi ng Pag-asa, epekto ito ng northeast monsoon. Kasalukuyan po kasi ang northeast monsoon po ang kasalukuyan nakakapekto sa northern at central Luzon, samantalang easterlies naman po ang nakakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ang northeast monsoon ay ang hangin na nagmumula sa mainland China na siyang nagdadala ng mainit at tuyong hangin. Bagamat mainit ang panahong nararanasan sa umaga, posible pa rin daw ang panakanakang pag-ulan pagdating ng hapon o gabi sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Dahil sa magandang panahon, sinulit na rin ito ng mag-anak ni Vivencia, gayon din ang huling araw ng bakasyon ng ilan sa kanilang mga kasamang estudyante at trabahador. May pasok na raw kasi ang iba sa kanila bukas kaya naisip nilang mag-outing. Banding na nasing mag-anak at saka isa po ay balik trabaho na din po ulit susunod na araw. Samantala ay nilabas na ng Pag-asa ang mga pangalang gagamitin para sa mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, posibleng isa lang na tropical cyclone ang pumasok sa PAR ngayong buwan. Payo ng Weather Bureau na palagi pa ring umantabay sa lagay ng panahon at sa abiso ng mga otoridad. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mapapanood na ang pelikulang Firefly sa mas maraming sinihan sa buong bansa. Samantala ay pinasilip ng ilang kapuso stars ang kanilang pagsalubong sa bagong taon. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mas nadagdagan pa ang mga sinihan na nagpapalabas ng pelikulang Firefly. 55 mga sinihan sa Luzon ang naidagdag pa ngayong araw sa mga nagpapalabas nito. Maliban pa yan sa mga sinihan sa Metro Manila, Visayas at Mindanao. Gaya pa rin sa nagdaang Pasko, magkasama pa rin sinalubong ni Jack Roberto at Barbie Forteza ang bagong taon kasama ang mga magulang ng aktres. Buong pamilya rin na sinalubong ng abot kamay na pangarap star na si Carmina Villaruel ang bagong taon. Ilang wacky pictures pa ang kanyang ibinahagi bago mag-goodbye 2023. Happy naman ang pag-welcome sa 2024 ng Stolen Life lead star na si Gabby Concepcion kasama ang kanyang mga anak na sina Casey at Sam Concepcion. Sa Japan naman, piniling mag-holiday at sinalubong ang bagong taon ni Bea Alonzo at kanyang fiancé na si Dominic Roque.
Samantala, hindi na palalampasin ni Elias ang pagkakataon dahil makakaharap na niya si Dante Aguilero. Mapaamin kaya niya ito kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya. Abangan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ibinahagi ng ilang Batanggenyo ang kanilang mga New Year's resolution. Hindi naman daw dapat minamadali ang pagtupad sa New Year's resolution ayon sa isang sociology professor. Alamin kung bakit sa report ni Paul Hernandez. New Year, New Me ang goal ng marami sa pagpapalit ng taon. At para nga raw magawa yan, may ilan na may pangako sa sariling babaguhin o di kaya babawasan sa mga naging gawi. Nasa checklist ng nanay na si Rosita ang paggising daw niya ng mas maaga. May pagkakataon kasing hindi naasikasong anak pagpasok sa eskwela. Lahat po ng gawain ko matapos ko rin ho ng maaga, tapos makapaghanap buhay din po ako rin ng maaga. Ang aking pong mga anak, aking asawa. Dahil aminadong naging palainom at palasugal itong 2023, ito raw ang bagay na titigilan na ni June. Ramdam na daw kasi niya na wala itong naidudulot na maganda sa katawan niya. Talagang napalulong ko sugal yan. Kaya nasira yung mga plano dapat sa taon. Nagawa na natin, kaya dapat na natin baguhin. Ang mindset at goal ni Kirsten, bawasan na ang pangungutang. Promise ko ngayon taon, magbabawas ng utang. Hindi na masyadong para konti na lang yung babayaran. Nakatutulong naman nga raw ang pagkakaroon ng New Year's resolution. Ayon sa isang sociology professor, gabay ito ng isang tao para mapagbuti pa ang sarili. Dapat daw na gawing realistic o makatotohanan ang mga New Year's resolution. Kailangan ito measurable. Sinabi natin kasing measurable na kailangan mabibilang by the numbers. Ika nga, halimbawa, ang ating resolution is to lose weight. Siguro, 1 month, ilang kilos dapat ang mababawas natin. Huwag daw i-pressure ang sarili. Pwedeng simula ng paunti-unti ang pangakong pagbabago sa sarili hanggang makasanayan na itong gawin. Magandang New Year's resolution din daw ang pagbibigay tulong sa nangangailangan. Ang pagbabago, hindi lang daw dapat maramdaman ng sarili, kundi sa kapakinabangan din ng iba. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ngayong Enero, posibleng isa o walang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, kung hindi lilihis papalayo sa bansa, maaaring tumama o maglandfall ang bagyo sa Caraga o Eastern Visayas. Sa ngayon, wala pa namang namamataang bagong sama ng panahon. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Quezon, pero mga mahina at kalat-kalat na ulan lang. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng Mimaropa at Calabarzon. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Epektibo na mahigit 3 pisong taas presyo sa kada kilo ng LPG ngayong araw, January 2. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Epektibo na ngayong araw ang mahigit 3 pisong taas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng mataas na demand sa supply at ang tensyon na nararanasan sa Red Sea. Kumukonsumo raw ng 2 tangke ng LPG kada araw ang eatery na ito sa Batangas City. Ramdam daw nila ang pagtaas ng presyo nito lalo't nagtaas din ng presyo ng LPG noong Nobyembre. Kaya ang diskarte raw nila ngayon, pagka dami po ng order, mas less po yung ng gamit ng gasol kasi sabay-sabay po yung luto nun kaysa sa paisa-isa. Limit lang po yung income namin kasi instead po na maging income na siya, napapupunta po sa expenses po ng LPG po. More volume na lang po ng pa-order para po makabawi po. Kung apektado ang ilang kainan, hindi pa raw ramdam ng tindera ng merienda na si Polly ang pagtaas sa presyo ng LPG. Nasa 2,000 pesos daw ang huli niyang kuha sa LPG noong nakaraang buwan. Ayon kay Polly, nakadepende pa raw kung magtataas sila sa presyo sa mga paninda. Wala naman pwedeng gawin doon, kundi hindi man pwedeng magtipid dahil kailangan natin. Siguro sa ngayon, hindi pa namin pwedeng itaas siya. Pero dahil yung 3 pesos naman na idadagdag, maaaring hindi pa masyadong malaking impact sa amin. Pero
Maaaring sa banda-banda riyan. Sa ngayon, umaasa na lang daw ang ilang mga consumer na sa mga susunod na buwan ay makararanas naman ng pagbaba sa presyo ng LPG kasabay ng ilang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling tunghaya ng iba't ibang kwento ng pagsusumikap at inspirasyon mula sa ilang Batanggenyong mag-aral sa report ni Paul Hernandez. Para sa mga mata ng bata at estudyanteng danas ang hirap, walang pagsubok ang hindi kayang lagpasan basta't nagsusumikap. Pinatutunayan yan ang 5 taong gulang na si Kyle na sa kabila ng kalagayan, kinakikitaan ng determinasyon at sigla sa pag-aaral. Ang nagsisilbi niyang mga paa sa pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan ang kanyang lola na nagtataguyod sa kanya sa pagtitinda ng empanada. Bibo at aktibo sa classroom si Kyle, kaya nang ipost sa social media na teacher niya ang espesyal na kondisyon ng estudyante, may ilang good Samaritan na nagpaabot ng tulong sa batang nangangarap magpulis. Ang problema po, wala akong pera, wala akong magagawa. Kasi kulang talaga. Ako mabamang loob na makakita na tumulong sa kanya. Sana naman po ay tulungan ng bata na ito. Lola, maraming salamat po. Nipapalaki mo ako. Tapos, gagamot mo po ako at nagte-therapy para makalakad ako. Bakas kay Kyle ang determinasyon niyang makapagtapos ng pag-aaral. At gaya niya, ganyan din ang pagpupursiging ipinapakita ng 20 anyo sa geodetic engineering student na si Roan. Dahil kapos sa pera, lakas loob siyang nag-post sa social media para humingi ng tulong. Piso aniya para sa isang laptop. Tumugon sa hiling ni Roan ng marami. Tinupad pa ng hindi lang isa, kundi 2 tao ang kinakailangang laptop ni Roan. Isa dyan ang faculty member ng Batangas State University na si Marie Gail. Walang pagdadalawang isip na nagbahagi ng blessing kahit pa hindi sila nagkikita ni Roan. Sa palagay ko po ay yan yung mga dapat binibigyan ng pagkakataon dahil yan yung later on magiging asset sa atin. Negative man sabihin yung impact ng kahirapan, yan yung kanilang motivation. Dahil nga po sa tulong nga po, lalo po akong na-encourage na yun nga po, makapagtapos, makatulong po sa family and yun nga po sa ibang tao, yun nga din po ang goal ko na makatulong po sa ibang tao na nagpupursige po sa pag-aaral. Ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog patuloy na magbabahagi ng kwento ng determinasyon, pangarap at pagsisikap na magiging gabay at inspirasyon ng marami na magpatuloy lang sa buhay gaano man kahirap. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.